Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang araw sa mga nasa ibang dako ng mundo. Kagaya na sabi ko, ngayong araw na ito, unang araw ng taon ay tatlong bagay ang ipinagdiriwang natin sa larangan ng pagdiriwang ng simbahan. Ito yung tinatawag nating dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ngayon din ay idiniklara bilang World Day of Peace. Ito yung araw ng panalangin para sa kapayapaan. At saka yung sa mundong sibil, ito yung tinatawag nating New Year. Beginnings are always fascinating. Beginnings are magical. Ang simula at pagsisimula ay may angking hiwaga, nakakamangha, may magic na tumatawag sa ating pansin. Ang patunay nito ay tignan na lang natin yung mga ritual na kalakip o kasabay ng pagsisimula. Ito halimbawa yung bagong taon, samot-saring ritual para salubungin ng bagong taon. Paputok, no? Buti nabawas-bawasan dahil pandemic at saka ipinagbabawal ng gobyerno. Pero kahit ganon, mayroon pa rin nagpapaputok. Ano pa? Maghanda ng mga bilog na prutas, sabi nila. Mayroon ding magaling maghanda ng bilog sa lamesa, sabi na, yung round post naman ang ilinagay. No? Okay rin ang interpretation nito. Magsuot ng polka dots para swerte, sabi nila. Sa amin, sa Ilocos, ang mga alam ko, mga ritual para magsimulang bagong taon ay dapat daw may asin at bigas sa bahay. At nakabukas ang pintuan at bentana pag patak ng alas 12, dapat nakabukas. Ano? At malala ko yung, ewan ko kung dito, yung bata pa kami, sabi nila, pag magsimba, pag magkalembang yung kampana ng alas 12, tumalong kayo mga bata para tumangkad. No? With all those ritual ng pagsalubong sa bagong taon. Hindi lamang dito. Kala nyo dito lang. Sa Italy, halimbawa, alam ko na pagdating ng bagong taon, huwag kang maglalakad doon sa malapit sa mga bentana ng mga may bahay. Kasi nagtatapon sila ng mga old things. No? Kaya isa sa mga ritual nila yan. Bagong taon, itapon yung mga luma. Sabi ng isa, pwede bang itapon ko na lang yung mister ko, Father? Sabi ng isa. Sa Spain naman, bago mag alas 12, yung last 12 seconds, no, bago mag alas 12, ay mayroon sila yung tinatawag na uvas de la suerte. 12 butil ng ubas. Tapos mayroon silang nakakuha na yan, sa TV yan kampana, magkalimang isa, kain ng isa. Dalawa, pangalawa. No? All these rituals, ika nga, nakalakip ng pagsisimula. Napakaraming ritual. Siguro mayroon din kayo sa iba't iba sa inyong bahay o pinanggalingan o
Napakaraming ritual para simula ng bagong taon. O hindi lang bagong taon, kahit yung mga ikakasal, nako. Ilang mga ritual para pagsisimula ng buhay nilang mag-asawa, no? Ang common denominator nito ay para simulan ng bagong taon o bagong yugto ng buhay ng tama. O yung pinakakuan siguro, para swertehin, sabi nga nila minsan. O alisin ang malas at salubungin ang swerte. No? Basic idea ng itong mga ritual, no? Taon-taon, halimbawa, paggagastusan ng paputok, kahit illegal, sa halip na ibili na lang ng pagkain, ibibili pa rin ng paputok dahil sabi nila, maliban sa thrill ng magpapaputok, kilig ng pagpapaputok, kailangan daw para itaboy ang malas. Kaya minsan, kung wala nang pambili, yung yung busina, yung kakalampagin ng yung mga lata, etc. para itaboy daw yung malas. The bottom line, sa bottom line ng lahat ng mga itong ritual ng bagong taon ay ang pagnanais na makamit ang matiwasay na buhay, na ang bawat pagsisimula ay may kalakip na pangako na pag-asa at maaliwalas na bukas o kinabukasan. Yan sa larangan ng popular culture natin. Papaano naman ipinagdiriwang ng simbahan ang bagong taon? Ano ba ang pananaw naman ng simbahan sa mga bagay na ito? Napakaganda yung unang pagbasa. Kung napakinggan ninyong maigi, ito yung pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. Doon sa Book of Numbers, anong sinabi doon? The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look kindly upon you and give you peace. Para sa ating mananampalataya sa Diyos, ang swerte ay hindi sa mga bagay-bagay, kundi kung gusto nating tawagin na ang swerte ng tao, ng mananampalataya, ay ang Diyos, ang kanyang habag at pagpapala. Ang advantage nito ay hindi yung swerte kundi hindi kaprityoso ang Diyos, kagaya ng swerte. Swertehin ka minsan, hindi mo alam kung bakit ka sinwerte. Pero ang Diyos, hindi kaprityoso, pinagpapala ang lahat. Yan yung malaking diferensya ng tinatawag nating swerte sa mga bagay-bagay kaysa Diyos. Kaya napakaganda na simula ng bagong taon, sa mga sumasampalataya, nagsisimula tayo sa pagpapala ng Diyos. Yun din ang dadasalin mamaya ng pari paghayo sa inyo sa kanyang pagpapala o blessing. At napakaganda nga na malimit sa Facebook ngayon. At least nakikita natin mga Kristiyano, God bless you. Napakaganda na ito na yung bukang bibig ng mga Kristiyano. God bless you. Hindi na swerte ka, sana swertehin ka. No. God bless you. A beautiful tradition of wishing the best na nagmumula sa Diyos.
Kaya yung para sa atin, ipinapaalala ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang salita na ang pinagmumulan natin ay ang Diyos. Siya rin ang gagabay sa atin para maghatid sa ating inaasam-asam na kaganapan ng buhay. Hindi ang swerte. Kasi ang swerte, kaprityoso. Ang swerte, kung pwede nating gamitin, ng mananampalataya ay ang Diyos. Ang pagpapala na natatamo sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi yung semi-magical perspective ng swerte. Kaya ang simbahan, ipinagdiriwang bagong taon hindi ng ritual ng pampaswerte, kundi yung ginaganap natin ngayon. Nandito kayo dahil naniniwala tayo na sa ating pagbubukas ng ating loob ng buhay kay Kristo at sa Kanyang pagpapala, sa gawaing pagsamba at panalangin, yun, binubuksan natin ang ating sarili sa gawain ng Diyos na pagpapala. Hindi ang swerte, kundi ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng pagpapala. Ikalawa, ipinagdiriwang ng simbahan ang bagong taong sibil sa pamamagitan ng paglapit at pagdedebosyon natin sa mahal na ina, ang ina ng Diyos. Sa unang araw ng taon sibil, at ito rin yung ikawalong araw ng Pasko ng Pagsilang, ipinagdiriwang ng simbahan ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos, o sa Griego tinatawag siyang Theotokos. No. Maria, ina ng Diyos. Yung hindi matanggap ng mga ibang Kristiyano, hindi naniniwala na itong title daw ni Maria na ina ng Diyos, ay sabi nila, si Maria ay ina lamang ng katawan ni Jesus, hindi naman siya yung kanyang pagka-Diyos. Yun yung argument nila. Kaya sabi nila, paano siya magiging ina ng Diyos? Ang pananaw naman ng simbahan ay, nung ipanganak si Jesus, hindi lamang ipinanganak yung katawan ni Jesus, kundi buong buo si Jesus bilang tao at Diyos. Kaya itinuturing si Jesus bilang Diyos. Therefore, si Maria ay tunay ngang ina ng Diyos. Ano bang halaga nito? Ang mensahe na isa sa mga mensahe na pwede nating pulutin dito, hiwaga ng pagiging ina ng Diyos ni Maria, na ang Diyos na umakap sa ating pagkatao ay hindi na yan mapuputol, hindi na mapapatid yan. Ika nga yung pagyakap ng Diyos sa ating katauhan sa pamamagitan kay Jesus ay hindi na mapuputol man. Ganon din ang kanyang pagmamahal at awa sa sangkatauhan. Is it not that beautiful message? No? Ang Diyos, ipinakita niya sa kanyang pagkakatawang tao at pagpili niya kay Maria bilang ina ng kanyang anak, ay ipinakita niya na ang kanyang pagmamahal ay hindi na nababali, hindi na nawawala. No. Ang hiwagang ito, no, ay napakagandang
sa palagay kong alalahanin natin sa simula ng bagong taon na ang pag-akap ng Diyos sa atin ay ganap na ipinakita niya sa kanyang pagkakatawang tao, at yun din ang ipinapahiwatig nitong pagdiriwang natin ngayon. Napakaganda na simulan natin ang bagong taon kasama ang mahal na ina. Parang ipinapahiwatig ng simbahan sa atin na kung si Maria ay kinayang arugain, palakihin, subaybayan at hubugin ang anak ng Diyos bilang mabuting tao at mamamayan, yun din ang pag-asa ng simbahan na sa ating pagsisimula kasama ni Maria sa ating paglalakbay, naturuan din niya tayo kagaya ng kanyang anak na maging mabubuting tao unang-una at magiging mabuting tagasunod ng kanyang anak. So ito yung mensahe siguro na napakagandang na sa bagong taon ay hindi tayo, we do not operate on luck or swerte, kundi lumalapit tayo sa bukal ng pagpapala, ang Diyos at ang paggabay ng ating mahal na ina, si Maria. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos sa susunod itong ating haharaping taon, ang ating mga pamilya, ang ating mga proyekto. Lalapit tayo na mayroong pagtitiwala, pag-asa, dahil alam natin na ang Diyos ay nais niya tayong pagpalain. Amen.